New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. New Year rising, New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. Ayan, good evening po everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to our Perform and Perform online session. I am Cyril Ann Balyarbare, your moderator for tonight. So, kukuntiman po tayo. Sayang po, ang ganda pa naman po ng ating topic ngayon. So, we are very grateful to see everyone joining us once again as we continue our journey of learning more about health awareness, holistic wellness, and business development. Last week, our topic focused on consistency and dosage. Bakit mahalaga ang tamang paggamit, tamang dosage at tuloy-tuloy na consistency para makita ang tunay na result. Tonight, we will continue building on that knowledge as we shift to an important topic in business and communication. Before we proceed, we would like to check if we have new participants joining us tonight. If this is your first time attending our session, kindly open your mic and briefly introduce yourself, your name, and how you came to know Mount Holistico. Meron po ba tayong bagong joiner? Yan, good evening po, Ma'am Marjorie. So, kung wala naman po, to formally begin our session, let us place everything in God's presence. May I call on our designated participant to lead us in the opening prayer, Ma'am Dina. Ma'am Dina Ruiz po. Hello po. Hello po, Ma'am Dina. Naka-mute po kayo. Okay, let us Thank you pray. po. Almighty God and Heavenly Father, we come before your holy presence tonight to ask for your blessing for our online seminar. Lord, may you be with our speaker to give her wisdom and also prepare us, our participants, to prepare our hearts and also to give us understanding. May this evening will be a very productive evening for all of us, and the learnings that we will be having, and the knowledge that we will learn tonight will be of beneficial to us, not only to us, to our family, but also to others.
And again, Lord, we are praying for the others who are yet catching up on us tonight. May you will be able to attend also. And we continue to bless, Lord, every part of this program. In Jesus' name, we ask this in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you so much po, Ma'am Dina, for that wonderful prayer. So, before we move forward, let us have a quick review of our previous topic, consistency and dosage. Let me start with a simple question. Yung question po ni Doc Micah, kung isang beses ka lang mag-exercise, asahan mo bang papayat ka agad bukas? Yeah. Syempre, hindi po. So, ganun din po sa wellness. Even if a product is effective, hindi po yun magic. Results that do not happen instantly. So, results come from tamang paggamit, tuloy-tuloy na consistency at tamang lifestyle. That's why we said in wellness, the miracle is often found in consistency. Natural supports work best when we have correct dosage, daily consistency, proper diet, enough rest and patience. Minsan, hindi ang product ang problema, kundi ang problema po doon ay yung inconsistency used, wrong dosage, unrealistic expectations, at kulang sa lifestyle support. For example po, yung studies show that canela or cinnamon may help support blood sugar level. Excuse po. Pero take note po, hindi po yon instant. Sa studies, ginagamit ito consistently for several weeks with proper dosage at may kasamang lifestyle changes. Meaning, result come from process, not one-time use. Let's remember, consistency plus correct dosage equals real results. At tulad ng halaman, kailangan ng araw-araw na pag-aalaga. At hindi sa lahat, herbal support is not a shortcut, it is a system. Excuse po. And now, let us proceed to our Prosper and Perform challenge. So last week po, yung challenge po natin is 7-day follow-up routine. In day 1, check-in. Day 3, ask experience. Day 5, share tip or testimony. Day 7, invite reorder or next step. So, meron po bang nakagawa po nitong challenge po natin last week? Wala po bang nakagawa po ng ating challenge last week? Sayang naman po, may papremyo pa naman po si Doc Micah. Okay, ako lang siguro mag-share, no? But ano pa lang, initially I have talked with our Bible woman, si Ma'am Joy. Ma'am Joy kasi Ma'am Doc Micah has PCOS. That's why almost 10 years na sila na married but wala pa silang anak. So kahapon nagkita kami, so ay sabi ko sa kanya, I was able to to listen sa testimony ni Doc Micah na hindi ba ikaw Doc meron ka ding PCOS? Yes po. Oo. So sabi ko sa kanya, ay maganda sana, sabi ko na mag-usap kayong dalawa kung ano yung maganda. Kasi gusto na talaga magkaanak sila, ma'am. So pero sabi kasi niya, parang manitake siya noon na gamot, pero hindi niya kinontinue yung sa PCOS niya. Pero hindi ko lang alam kasi busy kasi kami kahapon sa church, meron kasing baby shower, kaya hindi kami masyadong, siya kasi yung photo documenter, so hindi kami masyadong nakausap talaga. So basta na float ko na sa kanya yung idea na yun, gusto kong mag-connect siya sa'yo para ma-advise mo siya, Dok, kung ano yung din yung maganda kasi yun nga, gusto talaga niya magkaanak kasi mga 10 years na silang married pero wala pa silang anak. So Yes. yun. Oo. It's So, not regarding that.
Mm-mm. 'di ba nabanggit ko nga last week na yung PCOS for sa medical doctors talaga it's not reversible. Kumbaga Mm. pag may PCOS ka, yun na talaga habang buhay. But So, through diet and lifestyle and meron tayong supplement po na nakakatulong, it ano talaga, patience, kailangan talaga consistent ka at medyo matagal-tagal. From my testimony, di ba, I was diagnosed na may PCOS ako. Nung nag-asawa na rin ako, na oh, po, yung nalaman. Oo. because severe yung dysmenorrhea, yung Mm. mga symptoms. And then, um, sobrang dami talaga ng both ovaries. Mm-mm. Nang pinakita ko sa inyo ultrasound, yung pinaka-last na ultrasound ko na talagang hopeless kasi punong-puno talaga yung both ovaries. That was 2020. And Mm-mm. then 2026 na, nung ngayon pong nakapagpa-ultrasound ako, cleared up na yung both Mm-mm. ovaries. So talagang it takes years talaga po para malinis natin maayos. Well, regarding po sa pagkakaroon ng anak, kasi ganito po yun, I will some tip po, alin po uunahin nating i-treat? Yung PCOS o pagkakaroon ng anak? Kasi Mm. PCOS, pwede natin isang tabi muna later on kasi pwede siya mabuntis kahit PCOS po siya. So, Okay. ang unahin natin at talagang sabihin natin because of age, nagmamadali na rin tayo, tas 10 years of waiting, so it means na mas priority natin ang pagkakaroon ng anak, which Na, opo, dun sa mga cases na ganito, ilan na po yung mga kababaihan na natulungan po natin? 7 years, the longest one, ano? Ngayon, ilang taon na yung anak niya, magti 3 years old na natulungan po natin. So, ilan yung mga babae po na nagkaanak. So, yun, thank you po. So, sana later on makausap natin. Kasi, yeah. there's another condition called yung autoimmune, yung aking Mm-hmm. pinresent last time yung aking autoimmune siya during pregnancy. Ibig sabihin po, may 5 categories yun. Yung ika-fifth category po, kung bakit, for sure, kasi 10 years na yan eh, Mm-mm. pwedeng nagfo-fall siya sa ika-fifth category na sperm cell pa lang, pinapatay na ng immune system niya. Mm-mm. Kasi yung case po natin ng isang kaibigan natin na tinulungan na 7 years na, wala siyang PCOS, pero hindi talaga siya nagkakaanak. So, nag-fall siya dun sa ika-fifth category na yon, Mm. which may mataas na chance po siya na baka doon siya nagfo-fall. Mm-mm. Kaya, yon sana makausap natin at hopefully, mabigyan sila ng anak. Recently nga may pumunta dito, 46 years old, dala-dala yung 3-week-old na baby, 46 Pero, years old. ano siya, ma'am, doc ng bata pa, 36 pa lang siya. Kaya pa pong Oo. i-work out. Sayang naman, di ba po? Kaya nga, oo. Bata Yes. sila eh. Oo. Yes. So hopefully matulungan natin. Though, yung mga ganitong cases po, talagang roller coaster, minsan ilang miscarriages, heartbreaks, marami talagang pagdadaanan. Pero ang nakakatuwa dito, sinasamahan natin sila sa journey. Kasi we've been there. Ayan, ginaguide natin. Mm-mm. So, hopefully po ay Kaya matulungan natin. tayo, ma'am, ng ano sa kanya. Busy pa kasi siya ng itong Opo. BVS namin, Vacation Bible School Month. So, halos, siguro ma'am, isa din siguro yung no, kasi masyadong busy siya. Siyempre, as a school woman, maraming activities sa church, mga ganyan din. So, sige lang, mag-usap lang tayo. Yes, kasi yan eh, kailangan mo talaga ipa-priority muna for a while. Tapos, naintindihan ko din yung iba po, sana makahabol yung iba. Kasi kaliwat kanan ng activity ng churches during summer. So, kaya Vacation Bible School kasi ma'am, ang dami kami Yes. sectors. So, so sana let's pray na yung iba po ay makapag-continue na maka-join pa rin po. Well, thank you, ma'am. okay, Doc. Thank you. Let's continue, Sai. Thank you po, Ma'am Dina. Sino pa po ang nakagawa po ng ating challenge? Ayan, wala na po bang mag-share or nakagawa po ng ating challenge?
Ayan, kung wala na po, let us proceed to our new topic for tonight. Education, content versus selling. Sa business and online marketing, mahalagang maintindihan po natin ang difference ng dalawa. Sa education content po, nagbibigay po siya ng value at knowledge, nagbibuild ng trust, nag-explain bago mag-offer, tumutulong para mas maintindihan ang product or services. And then sa selling naman po, pag-present po siya ng product o offer at pag-convert ng interest into actual purchase. So tonight, we will learn how education content can support selling in a more natural, effective, and trust-based way. So stay focused and takes note. So di ko na po mapatatagalin, and to guide us in our health discussion, let me introduce our speaker. She is a naturopathic doctor specializing in integrative medicine and the CEO of Mount Holisticor Herbal Company. She is dedicated to helping individuals achieve healing through natural and holistic approaches. Let us welcome Dr. Maika Joy Katipon. Good evening, everyone. Yan, I'm glad Good evening na po. yes po si Ma'am Elma always present na. Ayan, and I'm happy to see Sir Earl, Ma'am Heidi, no, na-miss ko kayo. Parang hindi ako sanay wala kayo sa clinic. Ayan. And siya, of course, Ma'am Diana, this is your parang third time, ano po. So hopefully tuloy-tuloy po. Si Ma'am Rebecca and Ma'am Terry nakahabol, ano po. So hopefully, healthy po kayo, hindi po kayo nagkakasakit kasi kayo yung priority natin. Hindi lang tayo basta nagtuturo dito, dapat bawat isa po, tayo yung unang-unang nag-a-apply ng learning natin, ano, yung ating nakukuhang knowledge po from these sessions. Okay, so hopefully, wala pong nag-high blood kasi sobrang init na po ng panahon. Grabe, tumataas ang rate ngayon ng heat stroke, so ingat-ingat po, lalo't maraming event po sa church during summer. At hopefully, ay kayo po ay safe din po at sa kabila ng lahat ng inflation o ano man ay meron pong biyaya ang Diyos sa atin. Okay, so for tonight, we will be talking about education. Ayan, ito po. Education content versus selling. So, ang ultimate goal po kasi ng Mount Holistic ko, una-una po, for us to be healthy. Yung knowledge na ma-impart natin, ma-apply nga po ng bawat isa, na ma-attain natin yung optimum health. Okay? Optimum health na hindi tayo ganong gumagastos ng napakalaki. Ano? Meron tayong mga kilalang clinic na para ma-attain natin yung optimum health, we have to spend so much money. But here, tinatalakay natin the practical ways, yung diet, lifestyle, mula pa lang sa prevention bago ma-develop ang diseases, ano po, para hindi na tayo maggastusan na lumala na. So, yun yung ating ultimate goal po dito. Then, masuportahan natin ang ating family na hindi lang tayo yung natututo, ano, na i-apply nyo po ngayon within your family or your community. Okay po, na i-share ninyo na imbis na sila po ay napapaligoy-ligoy sa iba't ibang approach na ituturo natin ngayon kung ano yung nalalaman po natin dito. And by sharing this knowledge, ano po, ito din po is hopefully makatulong sa atin to gain wealth. No? Magkaroon tayo ng extra income. And hopefully, makadagdag sa ating mga gastusin, ano po, kahit pa utay-utay. Do hindi natin priority talaga ang kita, ano, yung kumita ng kumita, hindi tayo tulad ng mga networkers na po na yun ang itinuturo. Ano, na sinisilaw tayo sa mga material na bagay para mag-join, wala tayong ginagawa dito na parang ano po ha, yung para manalo ng house and lot or ano, pero siyempre iba pa rin ninyo kung meron, ano. but then hindi natin ginagawa mga promotions yon na masilaw tayo sa material. But what we want you na makita po is to serve. Ano po, unang-una natin, priority natin ay makapaglingkod
sa kapwa Pilipino, sa ating komunidad po to serve. And sales will follow. Kumbaga, hindi po priority ang sales. Una, tayo po muna ay mag-serve. Siyempre, we're serving God's people. So, ibig sabihin, nalulugod po din natin ng Panginoon because yun naman talaga ang ministry ng Panginoon ano po, ni Jesus sa mga tao. So, that's what we're doing then. Nabanggit nga ni Pastor just last week, na hindi lang, kasabay kasi ng physical yung tinuturo di ba? Kasabay ng physical, na i-open mo yung spiritual na kalagayan ng tao. Kaya totoo po yun, ang dami pong kwento na kapag sila ay bumibisita sa mga bahay-bahay, tas may sakit yung mga taong naroon, na i-share nila yung knowledge nila about about the goodness ng product natin. Doon ginagamit ng Panginoon yun para madali nating ma-share din ang gospel. So ang dami po, katulad nga ni Ma'am Elma, no? Tama po, yung last week sabi niya, ganun siya nakakilala sa Panginoon. Doon siya nag-start. Kaya nakakatuwa po, So, paano tayo makakapaglingkod at paano ang sales ay darating sa atin is by education po. Kung lagi tayong matyaga na tuturuan po natin ng tuturuan ang kapwa natin, ang mga tao sa paligid natin. Huwag tayong mananawa po, So, hindi to basta online selling po ating pag-uusapan because mag-short topic lang po ako sa health education to give more time para sa next segment po, So, kahit kayo po ay nasa bahay lang, you can still educate more people and then sales will follow. So kahit nasa bahay ka, magagawa mo yan. Through the help of Marjorie, tuturuan niya tayo paano yung digital marketing na sinasabi. Po. So kahit kayo din po may edad na, padadaliin niya para matuto kayo. Kasi po sa panahon natin ngayon, wala naman tayong kasing laking mga pension. So we still need additional income, lalo na yung mga senior pag nakakausap ko, naaawa ako. Ilang oras ang aga-aga, 6 a.m. nandun na nakapila para sa kanilang pension. Tapos tinanong ko magkano tinanggap, Tuwan-tuwa na sila nun, malaki na daw yung 3,000 sa kanila. Biruin niyo po, minsan meron, minsan wala. Kaya syempre, tayo po, nandoon yung compassion natin na nakakaawa naman tong ating mga retired. Kasi matatalino sila, mga retired teachers, tapos ngayon pipila sila sa pension na mga gano'n na po. So, hindi po basta online selling ating pag-uusapan. At hindi ko rin po inaalis yung physical visit pa rin po natin sa mga tao, which is ano po yung pinaka-effective ay yung face-to-face nyo pa rin nakakausap po ang tao. Opo, wala pa rin tatalo doon, Kaya kung meron po kayo biglang nakausap, tulad nga ni Ma'am Diana, tapos nakita niya, ay, naku, na gustong-gusto na pala na mag-asawang to na magkaroon ng anak. So, nandoon na care muna, yung pangangailangan muna nila ang ating uunahin. So, napakahalaga na magkaroon pa rin tayo ng face-to-face interaction sa kanila, and then yung pinag-aralan natin last week na follow-up. Kailangan babalikan pa rin po natin sila. Okay? So, yun po ang layunin natin ngayon. Okay. So, meron po ba sa atin nakapag-try na nag-post siya online, di ba? Ilang beses ka na nag-post ng buy now, PM me, pero walang nagme-message. Okay? So, meron po ba sa atin, since medyo Ayan, onti lang tayo. Pwede po kayo mag-unmute ng mic para mas interactive po yung ating discussion. Okay? Welcome po. Is this Pastor Ray? Tama po ba? Or kapangalan? Dami kasi Pastor Ray. Tama po ba? May kasama? Yes, ma'am. Yes. Si Pastor Ray nga. Pastor Ray Felizarta. Welcome po. Ayan. So ngayon, meron po ba sa atin nakapag-try na nito? Parang nag-post ka, buy now, available, for example, herbal oil is available now. Yan. PM me. Tapos wala naman nag-message. Meron po ba?
Ayan. So usually, pag ganyan yung ating post, Ako po. ayan, si Ma'am Nanay Terry. Okay, may mali kasi sa gantong pagpo-post po natin. Yun yung aaralin natin na hindi dapat pala ganito yung approach natin. Na available now, on hand, di ba? Tapos wala nag-message sa iyo, hindi ka pinansin ng tao. Ayan. So effort pa naman, nag-picture pa naman si Nanay Terry, gano'n. O, di ba? So ngayon, alamin natin, paano ba yung tama? Ano po? Okay. Ilang beses ka nag-share ng helpful health tip tapos may nagtanong sa'yo. So, meron naman po yung iba, nag-share siya ng helpful health tip. So, for example, maganda pala itong ganito para sa isang sakit. Ayan. May tip kang shinare. And then may nag-comment, may nagtanong, ano yan sis? O, meron po ba sa atin? Yan, parang si Ma'am Elma, no? Parang may ganyan siyang Ako rin po. asa kasi Nanay Terry. So pareho niya nasubukan, ano po, yung isa wala talagang nag-comment, ano. So makikita natin may kaibahan because people don't like being sold to. And yan, ito makikita po natin, people don't like being sold to but they love being helped. Okay? So, una muna ay pagtulong. Kapag ramdam na kagad na unang-unang pag-post po natin ay para nagbebenta na, hindi po yun kakagatin ng tao. Ano po? So, tandaan po natin, let's review our main goal, tumulong po muna. So, dapat yun ang nakikita po pag po tayo nag-post. Why we are tackling this? Kasi, syempre, distance, hindi naman all throughout the time ay makaka-travel ka. Like, for example, si Nanay Terry, papadala siya sa probinsya nila. Minsan, video call, di ba? Kapag nagkakamustahan na lang through messenger, doon natin na ipapasok. So, dapat napakahalaga po nito. Kasi, iba yung actual mong kausap eh. Physically, magkausap kayo. But through pag online at through messenger lang, we have to alam natin dapat kung ano yung tamang approach. Okay po? So, for example, ayan, may post tayo, no? Buy Tech2 na now for gantong price. Yan, promo, limited stocks, PM me for orders. Okay, so makikita nyo dito, is this, ano po, sa tingin ninyo, pag ganito yung post natin, attack natin kagad, meron po kayang bibili? Meron po kayang magtatanong? Yan. May problem, di ba po? Kaya naka-X, di ba? Yung ating sample. May problem kasi wala siyang connection doon sa ating audience. Tapos parang hindi ka magtitiwala basta ano yung Tech2 na? So parang dito pala makikita natin na pera kagad ang habol natin, ano? So again, hindi naman po yung ating priority. Okay. So ang pinakamaganda po, so let's see yung education post. Instead of selling post, gawin natin siyang education post. This is the right approach. Ayan, ito yung sinabi ko, ano, walang connection, tapos parang hirap magtiwala dun sa post na yon, tapos parang mukhang pera kagad, ano. Ayan. So, education post. So, instead of selling post, yung kanina, i-transform natin siya into this. Alam mo ba na ang low hemoglobin ay pwedeng mag-cause ng fatigue, hilo at panghihina? Okay, saan natin to kinuha? Sino po dito mga naka-attend nung session natin ng iron deficiency? Okay, so yung mga topic natin, pwede nyo i-screenshot, pwede kayo humingi po ng mga PDF copy or picture ninyo, and then yung mga information doon ay pwede nyo pong gamitin. Ito, katulad to. Umpisang-umpisa, ito po ang nilagay natin, ipinost natin. Alam mo ba na ang low hemoglobin ay pwede mag-cause ng fatigue, hilo at panghihina? Kung madalas kang pagod kahit hindi ka busy, baka may iron deficiency ka. So dito, nakarelate ka kagad sa tao at nakikita ka as helper, not seller. Okay, so dapat ma-reflect po natin sarili natin as helper. Gusto natin talagang tumulong, which is dapat ang motive natin ay yun talaga po. Ano? Okay, so it builds authority then. Okay, nakaka-relate
ang tao nakikita as helper, not seller, and it builds authority. Pag ganun po yung post natin. Then susundan natin, marami sa atin, moms, workers, students, yan, madali mapagod, hilo, maputla. Okay, ngayon, lalo natin inisa-isa para makarelate sila, no? Ayan. So, possible sign ito ng iron deficiency. Again, saan natin ito makukuha? Doon sa ating tinatopic sa mga session. Doon nyo ito makukuha para reliable po. Hindi tayo basta-basta kumukuha ng iba't ibang sources na ating ipopost. Okay? So, pwede niyong balikan yung mga recorded session, may mga title naman po yun, halimbawa for diabetes, for ano yung mga naging topic natin, viral infection. So, yun po yung balikan ninyo. Okay. And then, susundan nyo na iron helps produce hemoglobin. Hemoglobin carries oxygen. Pag kulang, kulang ang energy. So, dito, very short yung in-explain. And then, important ang iron support. Meron tayong natural ways like diet at meron ding herbal support like Tectuna. Doon yun na ipapakilala yung ating product. Mention product last, not first. So, hindi sa umpisa pa lang. Ano po? Okay? So, ito yung another example. Okay, for this example sa Tectuna, na-gets niyo po? Ayan. So, yun yung kaibahan ng education post kaysa sa selling post. Okay. So, ngayon, another example. Okay. Pabago-bago ang panahon. Ubo, sipon, trangkaso. So, virus spreads fast. Weak immunity, madaling mahawa. Okay. Dito pa lang, di ba? Nabanggit nyo na yung current situation ng karamihan, especially ngayong summer, di ba? At nakita na natin kung ano yung need nila dito, weak immunity. Yan. So maraming gumagamit ng herbal oil like Mang Ed's herbal oil for natural support. Saka mo ipapasok ngayon yung ating oil. Okay? So, instead na ito yung sabihin natin na bumili ka na, kailangan mo to, ito lang solution. So, para masyado siyang mapilit, ano? So, katulad nito, mga example po natin, kung madalas kang pagod, baka kailangan i-check ang iron levels mo. Pwede diet at herbal support like Tectuna. So, yung mga term natin like pwede, option, support, based on experience or testimony, yun po yung napakahalagang tulong po. So, pwede kayo mag-testimony, ano po, based on my experience, yun po. So, educational po, it's a serving approach, not a selling post. Here, makikita ninyo yung formula. Okay, this is the formula po. Alamin muna natin yung need ng ating pinakausap, yung ating target audience, and then educate. Kaya napaka-importante po na ma-educate muna po natin ang mga tao. And then you suggest. Okay? So, yung ethical suggestion po na tinuro po natin last time. Okay? So, this is the formula. Need, educate, and then suggest. Okay. So, at least na-transform natin, ano? So, instead na yun yung ating post, ito. So, available Tectuna, PM now. Okay? So, instead na ganyan na yung post natin, ito na. Napapansin mo ba na kahit kompleto tulog mo, pagod ka pa rin? Possible sa nito ng low hemoglobin, iron, and, ayan, low hemoglobin. So, iron is equals to energy support. Okay. So, if you have people understand the problem, they will come to you for the solution. Ayan, napaka-importante po nito. So, we don't sell, we educate. Don't push, we serve. Okay? Don't force, we guide. Okay, gina-guide po natin. Kaya napakahalaga nung ginagawa ng iba, ine-educate muna, and then, gina-guide po. Kaya sinasabi natin may follow-up. Later, I will elaborate pa doon sa part na yun. So, trust first, then sell second. Tsaka darating sa atin yung pagkita. Okay, sabi nga dito sa ating verse na gusto nating i-share para po sa inyo. Okay? The verse is from
Proverbs 11 verse 25, the liberal soul shall make fat, and he that watereth shall be watered also himself. When you serve others, you will also be blessed. So tandaan po natin yan, ano? So yun ang unang-unang goal natin. We educate, we serve, and we guide people. So trust ang napaka-importante, and then saka na yung sales darating sa atin. So it's not only applicable po sa online, it's also applicable po sa ating day-to-day conversation sa mga tao. So for example, ano po, instead of, for example, may nakausap kayo, nagko-complain siya dahil sa kanyang frequent urination or kidney concern. Ayan. So instead na sabihin po natin, try nyo tong Aspel Fern. Effective to sa kidney. Ayan. So instead na parang pinush mo kagad yung product, number 1 po, step 1 is to give empathy. Okay? Empathy muna. Ganun ba? Madalas po kayo umihi or may pain din po. So, tanungin niyo siya, baka kasi may nararamdaman siyang pain, hindi kagad, nagsabi siya ng problema niya, biglang binentahan na kagad natin. Kailangan mo nitong Aspel Fern, bumili ka nito. So, hindi po doon, ano? So, you have to build muna. First, empathy. Then, second is educate. Sa pinakasimpleng kaya po natin. So, for example natin, yung sa ating halimbawa about sa frequent urination, kidney concern, ano? So, pwede natin sabihin, usually po kasi kapag frequent urination or may discomfort, pwedeng may stress sa kidneys or urinary system. So, importante na hydrated at ma-check din if needed. So, that's the part of education. And then, the step 3 is we will guide them. Okay, guide muna, not sell. Hindi natin sila bebentahan, guide. So for example, may mga natural ways po like water intake, diet, change in lifestyle, pero meron din tayong herbal support na ginagamit. Like for example, yung ating Aspel Fern. Ayan, then you will describe na yung product kung para saan. And then last step is soft close na tinatawag. Ito, dito mo na siya i-identify kung pwede siya mag-take kagad. Or pag nakita mo severe yung kanya mga symptoms, sabihin natin, pero pag severe na po, may pain, mas okay na magpa-check na sa clinic para mas sure. So, you can refer na rin po, kung hindi naman emergency talaga, you can refer po sa atin, ano? So, why mas effective yung ganong approach? Kasi hindi aggressive, you sound like a health guide, not a seller, and build long-term trust. Okay. So, yun po. Another scenario, halimbawa may nakausap tayo, ano? Tinanong tayo, ano pong magandang product? Okay? So, pag tinanong tayo, ano magandang product? Minsan, meron po ba dito na tanong na may nagtanong na po sa kanya ng ganon? Ano ba magandang product ngayon? Meron po ba sa atin? Opo, may nagtanong na po sa akin. Okay. Ano pong sinagot nyo kagad? Ang sabi ko po, ano pong klaseng product? Saan nyo po gagamitin? Ano po ba yung... Sakto. Talagang si mama, no? Sanay sa pagtitinda sa palengke. Ayan, sakto. Tama po. Tinanong niyo muna kung ano ang kanyang need. Ano muna ang kailangan. Hindi yung tinanong tayo na anong magandang product, ginawa natin, binigay natin yung brochure na ang dami-dami. So, hindi naman naintindihan. Ito, bilhin mo to. So, tanungin nyo muna yung kailangan. Para saan po? Ano ba ang nararamdaman ninyo? So, tama po yun. Clarify the need muna. And then, step 2 is educate. So, depende po kasi kung anong kailangan nyo. If energy, possible na kailangan nyo ng iron supplement. So, ito po, take 2 na. Kung problema sa kidney, o sa pag-ihi, ito, Aspel Fern. Kapag sa pagtulog, hirap kayo matulog, Nevron Memo. May viral infection, may sugat, at pananakit ng katawan, o ito, herbal oil. Pa-OC Cyril, ngayon, mag-cup syrup ka. Ayan. So, ano pang mga pangangailangan? So, alamin po muna natin yung need na ating kausap. Ang problema, paano tayo makapag-educate kung tayo mismo hindi natin alam yung produkto po? Okay? May mga guilty po ba sa atin? Ayan. So, dapat, ngayon po ay malaman po natin talaga yung mga produkto. Kaya,
Cyril, lahat na umatin ngayon, Miss Cyril, pakisend lang sila ng PDF file, summary of our products, yung pinaka-short niya na summary. Tapos, pati yung how to take our supplements. Okay po ba yun sa inyo? Ma'am, Makaka-receive kayo. thank you po. Thank you Opo, po. Kasi po, nandito po ako sa Mindoro ngayon po. Mayroon opo, po nagtanong sa akin na ano, 'di ba po may dala nga akong oil. Ang gawa opo, ko po, nagsusulwining muna po ako. opo. Tapos nakikita nila yung dala ko. Ano yung dala mo? Mhm. Ito, oil ito sa aming church. Ganon sinabi po. Binukit-kit po niya. Sabi, ano yan? Ganon. So may dala po akong babasahin yung paano gamitin, Opo, yung pamamaraan, important. ano yung saan ito ginagamit. So yun po, may tanong po siya, ang problema daw po niya, yung pong ano niya, arthritis, yun po yung inatanong niya. Sabi ko, magtatanong nga po ako sa inyo. Ayun. So, kaya kailangan talagang ma-educate tayo. Ngayon, marami po tayong paraan. So, number one po, Cyril, pakisend din sila nung summary. Pati yung how to take our supplements. Second po, pwede nyo pong balikan yung mga previous lessons. Tapos yung sa ating YouTube channel na Mount Holistico, may playlist po doon. Kahit mga last year nating topic po na online session, pwede nyo pong balikan. Pag may time kayo, pakinggan nyo po ng pakinggan. Kasi natakal natin yung tungkol sa arthritis, ang dami. Ang dami natin sakit na tinakal since last year. Okay, so tinuro ko na po sa inyo, no? May YouTube channel po si Mount Holistico. Yung link na sinesend ko po sa inyo, babalikan nyo yun and then check the channel. May mga playlist po doon. Okay? So, Okay po, thank you. ngayon, gagawin po natin, pag nasend na po sa inyo ni Miss Cyril this week, basahin niyo po. And then, next week, magkakaroon tayo ng short game. Okay po, parang quiz ba? Sino yung talagang nagbasa at natandaan niya po yung bawat supplement. So, next week, magkaroon tayo ng parang maikling game para ma-memorize natin kung para saan yung ating mga produkto. Okay po, saka ano yung partner-partner? Kasi may mga magkaka-partner po dyan. For example, yung arthritis, hindi basta oil lang ibibigay natin. Aalamin natin kasi saan nagmumula yung arthritis niya. Saka anong klase mo ng arthritis? Kasi marami yan. So ngayon, babalikan nyo ngayon yung lesson natin. I think tinakil natin yan this year lang. 'Di ba? Natakal ko yung gouty arthritis. Marami po kasing klase. Pwedeng rheumatoid, pero pwede ding gouty arthritis. So pag gouty arthritis, anong gagawin? So merong included na anong tamang diet, anong tamang lifestyle, plus ano yung iinumin niya. So Aspelfern po, yung ating pinapainom, at yung inflammation ay turmeric capsule. And then sa pain, meron din tayo yung arthritis capsule mismo para mawala yung pain kasi sobrang sakit. So, number one po, identify muna anong klaseng arthritis muna po. Okay? So, that's the technique po. So, alamin muna natin, then educate. Okay, next step is match solution. Ayan, so, ngayon na-identify mo na. So, sabi natin, kidney support. So, maari siyang gumamit ng Aspelfern kapag ang problema niya ay sa kidney, And then step 4 is safety plus referral. Okay, pero if may existing condition po kayo, mas okay pa rin po na magpa-check para safe. So, ibig sabihin kasi, sa totoo lang po, ang mga nakakausap natin, hindi nila naikikwento kabuuan. Okay? Maari sabihin lang nila yung isang part lang, pero yung history nalilimutan. Tapos, baka may mga condition na serious, so we have to identify po kung mild or serious case yung ating hinahandle. Kapag mild symptoms, train yourself po na i-educate at mag-suggest na ng product kapag mild. Pero pag serious na po, please refer na po sa clinic, either dito po sa atin or sa closest na mga clinic po. Kapag emergency talaga po, yung pinakamalapit po sa lugar ninyo. Okay, kapag in pain na, talaga nagdideliryo na, hindi na nakakausap ng matino ang pasyente, di ba?
Ano pa yung mga example? May dugo sa ihi, matinding pananakit, tapos matagal na yung concern niya. Ayan, i-refer na po natin kagad sa clinic. Okay, identify din kung emergency yung case. Huwag na tayo matakot kasi talagang kailangan na niya ng emergency, ano? ER na to. Okay, pero kung mild lang naman, occasional discomfort, yung kanyang nararamdaman, pwede tayo mag-start sa, for example, yung ating kidney problem nga na example, no? Start with hydration and herbal support like Astelfern. Okay? So, here makikita natin, we build trust and professionalism. So, hindi pa pwede na may milipit ng pasyente, sasabihin natin, uminom ka lang nito. Ganyan lang. So, kulang tayo sa education pag ganun po. Merong mga cases po, no, hirap ng huminga. Ano? Hirap na sa paghinga, acupuncture pa. Ayan, actual tuloy namatay doon sa clinic na yon. So, ingat po tayo kasi syempre, hindi lahat alam natin. Pag dumating sa atin ng tao, let's assume na hindi lahat, hindi kabuuan nasasabi sa atin yan. Kasi baka mamaya may mga sakit pa po siyang iba pa. So, unless talagang nagpaalaga siya sa inyo ng matagal na. Ito yung sinasabi ko, no? Classic example po ay si Pastor Fong Layug. Sa kanyang testimony, maririnig ninyo, 2024, anong date yun? October. Bigla siya napadaan dito sa hotels, Makining Onsen Hotel. Tapos nagkita kami, nagkasalubong kami. Tapos sabi niya, parang may problem ako sa prostate. Sabi niya, parang ang symptoms ko ay pertaining to prostate problem. Nung tinitingnan ko siya, sabi ko, Pastor, na-check niyo na yung sugar ninyo. Kasi iba yung physic. Kita mo na kagad pag diabetic, ano. Sabi niya, wala naman. Sabi niya, hindi po siya mahilig magpa-test, hindi siya mahilig magpa-check. That's the problem kasi, di ba, sa atin. Hindi naman talaga na papacheck. Kaya you are unaware, di ba, na may sakit ka na pala. Nung tinitingnan ko siya, sabi ko, Pastor, magpa-HbA1c muna kayo. And then, bumalik siya. Pagbalik niya, nakita ang taas ng blood sugar. Sabi ko, that's it, Pastor. Kung bakit nagkaroon ng prostate din, possible na meron na kasi kayo din problem. May unang-unang problema, yung diabetes. Ngayon, punta siya sa clinic. Sinasabi ko sa kanya na, Pastor, kailangan natin mag-change ng diet. Tumawa si Pastor kasi ina-identify ko na yung crispy pata, yung mga lahat. Saktong-sakto sa lahat pala ng paborito niya. Sabi niya, parang hindi ko kaya. Sabi niya, parang hindi ko yata kaya na mag-change. Tinuturuan namin yung brown rice, talagang umiiling siya, kaharap po yung mga anak at asawa, tawa na sila ng tawa na sabi ko, naku, patay, paano kaya natin makakonvince si Pastor? Tapos, kinausap namin about stewardship. Doon siya na sige, dahan-dahanin natin si Pastor, hindi pwedeng biglain. Kasi syempre from previously na mahilig siya sa masasarap, so ngayon, i-change natin na less na siya sa sugary foods, sa carbohydrates, so dinahan-dahan namin. Ngayon, hindi kasi niya fully natuloy-tuloy, that was October. Pagdating ng November, bigla siyang na-hospital, na emergency po siya. Muntik na siyang ma-heart attack. Yun na po yung tumaas ang potassium, tumaas ang blood sugar, ang kanyang GFR bumaksak din. Doon po na-identify na siya pala ay may CKD stage 4. So that time na November po yun, okay? So, after nung ma-hospital siya, punta kagad sila dito. So, pero during the hospital, nagtatanong na sila paano gagawin. Pero after na ma-hospital, bigla siyang dumating. Sabi niya, susundin ko na po. Sabi, ano yung tamang diet plan? Ano yung buong treatment plan? Susundin na niya talaga. So, dumaan siya sa ganon na kailangan makita niya acceptance. Kasi meron po tayong tinatawag na sa psychology no po,
trans-theoretical theory, that's a behavioral theory, na sa umpisa, nagpi-pre-contemplate ka pa lang. You are aware na you are at risk, pero you are still in denial. And then ngayon, nagko-contemplate ka na sige, babaguhin ko na. Ngayon, kinausap natin, doon pumapasok po yung education. Makita nyo, hindi ganong kabilis. Sa umpisa, dinahandahan muna natin kasi nasa acceptance pa lang eh. And then nung open na siya at ready na siya to change the diet and lifestyle, pati ang buong treatment plan, susundin na niya ang pag-inom, lahat, doon na natin talaga fully in-educate siya. Okay? Kaya kasama po ang education sa lahat ng pasyente ating nakakausap. And then, doon na nga nabanggit, ilang laboratory test po yun, next time, I will present sa inyo para mas makita nyo na malinaw, Mula sa GFR niyang 26, latest po, na pinakamataas niyang GFR, 60. Okay, halos nasa normal level na po. Ang blood sugar niya, nag-normal. Ang potassium, nag-normal. So, lahat yun. So, in-educate natin about sa food supplements, sa diet and lifestyle. Naging strict siya sa pagsunod na yun. So, education, yung unang-una pong nangyari. Okay? So, ganun din. Napakahalaga din ng follow-up. Yung nabanggit ni Pastor Jess last week. Yung tinefer ni Pastor Fong, kasi nakita yung effect, biglang gumanda ang katawan ni Pastor Fong. Ngayon, yung na-refer niyang pastor from Canada, na matandang pastor na din, ganun din, in denial din siya, na siya'y diabetic, tapos ang dami, lahat paborito niyang kainin, na umuwi sa Philippines. Siya yung pinaresent ko po sa inyo last week, na gumanda ang blood sugar. Kaya nag-normal. Tapos pati yung kidney niya, na early prevention natin, ginawa natin, gumanda, nag-normal. Ngayon, sabi niya, di tapos na ako uminom, graduate na ako. Akala niya tapos nang uminom ng mga supplements. Ayan, so kaya napakahalaga po ng follow-up. Yung patient na umokay po ang pakiramdam, tanungin niyo po pa rin, balikan niyo pa rin. Kailangan tuloy-tuloy pa rin po siya kasi meron tayong prevention. The primary prevention na tinalakay natin last time, para hindi na maulit. Kasi yung mga ganong patient, he's at risk na. May increase na po na rate na possible na tumaas uli ang blood sugar. Kaya dapat tuloy-tuloy po ang follow-up at pag-inom ng supplements with lower dosage na kung umu-okay na po. So, doon natin makikita that we have to support the weak, be patient toward all men. Sabi sa 1 Thessalonians 5:14, and we have to remind ourselves na hindi tayo nagbebenta agad, tayo ay nag-aalaga po muna. So, doon papasok yung formula natin na mag-care, mag-educate, at i-guide natin sila. O hindi natin basta pabayaan na, okay, akala mo alam na niya, na hindi mo na ifa-follow up, hindi mo nakakamustahin. We need patience din po, kasi may mga pasyente na sadyang makukulit po, na napaliwanagan mo na, ito ang pag-inom, ito dapat gawin, nalilimutan pa rin. Pag uwi sa bahay, ganun pa din. So, you have to be patient, kaya nga educator tayo di ba? Turuan natin hanggang sa ma-attain natin yung optimum health. Okay, so that's it for the health education. Thank you so much po. Ngayon, dadako po tayo sa ating wealth education. Later po yung mga question and answer. Questions po ninyo, later natin sagutin. Take note nyo po muna. Ayan, thank you so much po, Doc Micah. Now, for our wealth education, let us introduce someone with a strong experience in digital marketing, content creations, and online earning. She is a licensed professional teacher who started exploring online earning opportunities during the pandemic through Facebook, Marketplace, TikTok affiliate, and real estate selling. She strengthened her skills through seminars focused on video creation, content development, and marketing strategies that convert viewers into customers.
Currently, she works as an ESL teacher while continuously expanding her knowledge in social media growth and online business strategies. Let us all welcome Ma'am Marjorie Abayan. Hello po. Good evening po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po for inviting me as your speaker tonight. And of course, thank you so much po for being here. Kahit alam kong busy po ang lahat, I'm very happy and honored tonight. Sana marami po tayong matutunan ngayong gabi. And napakaswerte po natin ngayon because this webinar is free to all and free to all na mag-join but expensive po to ignore. Okay po. Yes, super excited po ako ngayon dahil napakaganda po ng topic natin and habang inaayos ko po yung screen, okay po, make sure po na naka-turn on po yung camera natin and naka-mute po muna yung mic para kahit po magkakalayo po tayo, yung iba po nasa Mindoro, I want you to feel po na connected or magkalapit lang po tayo, okay? You can also get your notebook para mas natatandaan nyo po if that's effective po sa learning process po. Mas maganda kung nasusulat po o mas natututo kayo or natatandaan nyo po or you can use your mobile or tablets anyway. So, okay, so now, no, okay po. Kayun po, wala pong mahihiyang magtanong. This is your safe space to grow. You are here to learn, prosper, and perform. Okay po. Let's go with my screen. Okay. Ayan, nakikita na po ba yung screen ko? Kita po ba? Okay. So, let's check. Okay po. So, energy check po muna tayo. Tignan po natin kung gising pa po tayo. Okay, kindly click your heart react on your screen and say aloud with conviction, I am ready to prosper and perform. Okay? Okay po, pwede po bang pa-on po ng mga mic natin? I am ready to prosper and perform. Okay po? Ayan po. I'm ready to perform. Wow. And And Ready to prosper and perform. Thank you so much po. And bago po ang lahat, usong-uso po ngayon sa social media yung mga may like kamangyan, kaigan, katagumpay, at marami pa pong iba. Tayo naman po, tatawagin po natin ang bawat isa bilang tayo po ay nasa webinar na ito, mga ka-prosper. Okay po ba yon? So, refresh lang po tayo ng konti. So, yan, prosper po. Yun, according po sa Google, when we say prosper po, to succeed, to flourish, to or grow strong, particularly in financial, physical, or personal aspects. So, kung ready na po tayo, mga ka-prosper, kung ready na tayo mga ka-prosper, pa-click-click po ng reacts po dyan. Okay po, pakita po ng mga reacts. Kahit anong reacts po, pati po. Ayan po, maraming salamat po. And, okay, punta po tayo sa ating pong objectives. Okay? At the end of this session po, you should be able to define personal branding in simple terms and understand how your profile, posts, and tone affect trust and build a clean and credible online image as a dealer, practice authenticity and consistency in your online presence. So our goal for today is to help everyone or dealers present themselves online as a trustworthy wellness advocates. Okay, simulan na po natin sa isang tanong. If papipiliin po kayo ngayon, bibigyan po kayo ng 1 million or good reputation. Ano po yung pipiliin po natin? Okay, patype po sa chat if good reputation, name, or riches kung money. Tingin nga po. Patay po ng name kung ang gusto po natin magandang reputasyon or riches kung money po. Patay po ako sa screen. Both po. Name. Name kay Doc Maika. Good reputation, yes. Thank you po. Both daw, Ayan, both. so, same po. Send ko na lang po sa Gcash Pastor. Charot. Ay, kayo po. So,
Yes, ano, Boss. ayan po. So, yung dalawa po is Yeah. good reputation. So, yun po. So, ayan. Okay po. So, yes po, pwede pong both. But I want to share a powerful verse po ngayon. So, yan. Siyempre, magbe-base po tayo ngayon sa Proverbs 22 verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches. Okay, nagbago po ba, Pastor, yung isip na nabasa po natin ng verse? Okay po. So, yes, mga ka-prosper, this verse is reminding us of something very important. Okay po. Pero kung yes, pwede kang kumita ng malaki, lalo na po sa generation ngayon, pwede kang maging successful, pero kung wala kang magandang pangalan, may hirapan kang pagkatiwalaan. Okay po, especially po, matatalino na po yung mga mamimili ngayon dahil madali na mag-research. Alam naman po natin na talamak na yung mga scammer, di ba po? So now, last few weeks po, Dr. Micah discussed more on a healthy lifestyle. Remember po the blue zones, and we are aiming for a long life with a healthy body. So if ever po magpagkalooban tayo ng mahabang buhay, gusto po natin na nagagamit pa po natin ng matiwasay lahat po ng mga pinaghirapan natin. And siguro po, by that age, ano na po kayong mga pinag-uusapan po ng mga 100 years. So siguro mga kalakasan, kung malakas ako kumita sa social media or yung magiging apo-apo na po, no, yung mga pinagpauusapan po nila, wala kayo sa lolo ko, nagpo-push up kahit 100 years old or nakakasali sa mga fun run, no? Ganung level po. So, tapos po makikita po ng mga apo-apuhan natin, yung mga old posts po natin, ang daming viewers, ang daming followers, and yung sekreto po, kasama po natin si Mouth Holistico. So, kaya ngayon, magpalakas po tayo, malaking bagay po na aware po tayo sa health natin, and of course, sa product information kung ano ang dapat gawin natin, i-take, or how to properly use our products in our daily basis, okay? And kagaya po ng laging sinasabi dito ni Doc, hindi instant, hindi one time, hindi shortcut, consistency is the key. So we can get the proper result, okay po? So ngayon pa pag-aaralan natin ang magiging pundasyon po ng ating pong challenge. So sabay-sabay po nating pag-aralan ang personal branding, ayan po, personal branding basics, okay? So ano nga ba po ang personal branding? Okay, sa tingin niyo po, ano po ang personal branding? Type your answer sa chat po, kahit one word lang. Ano po for you? Ano po yung personal branding? Anyone po? What is personal branding? So, kung wala pa pong may idea, pag-aaralan po natin yan ngayon. So, in simple terms po, when we say personal branding, okay po, it is how people see, feel, and remember you online. So, hindi lang po ito tungkol sa yes, sabi po ni Ma'am Jana Ruiz, priorities or values, pwede po. So, yes, let's continue po. Hindi lang po ito tungkol sa logo, pangalan, or post. Siguro po lahat naman po dito may Facebook or may social media account. Ano po, pa-react po ng like kung meron naman po lahat. Okay, thank you po. So, ayan, again, hindi lang po ito tungkol sa logo, pangalan. It is how you show up, how you communicate, and how people trust you. It's you po. Ikaw po yan. So as early as we can, let us build confidence po and a prosperous mindset. Like mag-share po tayo ng something meaningful online or on social media on social media account. Try to create content like videos, vlogs, or try to offer solutions. Lalong-lalo na po crisis ngayon. Another opportunity na naman for us to solve problems. So, you know, mga ka-prosper, our world has more opportunities than ever. Kaya thank you tayo kay internet. Okay po? So, may question po ba sa personal branding? Any question po? Okay po. So now let's go on with our next topic. Okay po. Ngayon po, how does a profile post and tone
affect trust. Okay, so since lahat po may Facebook dito, siguro meron naman pong profile. Okay po, so yung profile po natin, yun po yung first impression. Your profile is your first impression, your profile is your credibility, and your profile, your silent sales person. Okay po. Aside po sa mga KKK kakilala, kamag-anak, kapatid, or kapitbahay, lahat po yan, ang mostly po nasusuporta po sa mga seller or sa mga dealer po is yung mga hindi po natin kilala. Yung mga strangers po na naghahanap talaga ng lunas. Yan po ang kagandahan po ng social media. Napakalawak po. Kaya kapag po inaral po talaga natin yung social media, napakaganda po nito. Napakaganda opportunity po para po mag-earn. And of course, para po sa atin na gusto sa nasa bahay lang. So ngayon po, kung maganda po yung products at pag-check po ng profile nyo, nakita po na maayos po, like ano po, okay, mamaya ko po pakita. Like, halimbawa po tayo, kapag po may nag-message sa atin, halimbawa may ibang tao po nag-message sa atin, di ba po ang una nating tinitignan yung profile nila, chinecheck po muna natin yung profile. So, ganun din po yung mga magiging customer or magiging buyer po natin. If yung profile po walang picture, magulo, hindi clear kung sino ka, ayan, like this po. Ayan. So, usong-uso po dati yung lives in sa puso mo, works at Krusty Krab. Yung pa-check po ako ng mga details nyo. Kasi kung hanggang ngayon, ganyan pa din po yung nasa profile nyo, baka mamaya gusto nga nila ng product, pero isipin nila na scammer po tayo, di ba po? So, if yung profile nyo naman po, yan, pwede po tayo. Gusto nyo po bang mag-check tayo ngayon ng profile? Okay lang po ba yan? Okay po. So, ayan, kung yung profile nyo po malinis, may clear na photo, may maayos na bio, people will feel na legit to. Ayan, like this po. Ayan, kilala nyo po ba to? Si Doc Alvin. Ayan po, tignan nyo po yung details. So, syempre po, hindi po tayo si Doc Alvin, pero pwede po nating gayahin po yung mga kung paano niya po ginawa yung account niya. So, next po is number 2 po. Ito po yung pinakamagandang topic, yung post. Siyempre, proof of value. Okay? So, pwede po bang may magbasa? Sino pong pwedeng magbasa? Ay, nawala. Ayun. Okay po. Sino po gusto magbasa ng number 2 po natin? Ito naman ang nagpapakita kung anong klaseng tao ka online. Whether informative, helpful, relatable, or honest. So halos dito po iikot yung kasi yung topic natin kasi po ito po talaga yung magiging main ng kung paano po tayo magbenta. Like yung everyday experience po, 'di ba po? Pwede naman po nating kahit nga po meron nga po kung makikita niyo po sa TikTok po lalo na naglalakad lang siya pero hindi natin napapansin nagbebenta na pala siya. Ganong level po. So, yung everyday experience, a day in a life, because people po or our buyer, yung post po should make feel na may natutunan ako dito, parang may care siya, yung laging sinasabing do kanina, gusto ko siyang sundan or i-follow, like ganun po. And alam nyo po na kung di nyo mapapansin sa online po, kung hindi po kayo yung nagbebenta, kayo po yung binebentahan or nabili. Minsan po nagugulat na lang kayo, nag-scroll lang kayo, saglit 5 na yung parcel mo. Ayan, ganun po. So, ang goal po natin ngayon, tayo po, magpo-post tayo and mag-earn ng mag-earn and ginagawa lang po natin is so make sure po na of course meron po tayong cellphone. Hindi po maganda yung cellphone natin basta may camera. And audio, mas maganda po kung mayroon po tayong mic kasi po maingay. Mas maganda po kung mic, mga nasa 200 pesos lang naman yun. Lightning, kahit po maganda po sa tumapat lang po kayo sa bintana, magkakaroon na po kayo ng informative na or magandang video. Okay po? So, okay, may share po ako sa inyo na oops, hindi ko makita yung screen. Taglet lang po. Wala. Okay po.
Ayan, may share po ko sa inyo. Saan na yun? Nakikita po ba yung screen ko? Kita pa The po same ba? pa rin. Okay po. So, next po, oops. Ayan po. Ngayon po, let's talk about, bakit ganun? Wala. Hindi ko makita yung nasa screen. Wait lang po. I-refresh ko lang po. Okay. Yeah. Okay. Ito po. Yung mga ipopost po natin, ano po ba yung mga pwede natin, ano ba yung mga pwedeng maging laman po nung content po natin? So, unang-una po, relatable content. So, again, everyday experience po, pwede po yung work, yung struggles natin, ano po ba yung nagiging struggles natin, kung bakit po, yung negro po, kailangan natin silang stress, yung mga tao po ngayon, and ano pa po ba? Kasi yung mga products po na lagi pong binabanggit po natin sa health education. So, yun po, mom life, situation na yung akala mo na nakatipid ka pero napagastos ka o napagastos ka pa, yung mga ganyan po. Next naman po, yung hook. Ayan. So, sa hook po, yung first 3 seconds po natin, yun po yung mag-make or mag-break po sa ating pong video. Kasi po, sa Facebook po, lalong-lalo na po ngayon, engagement is the key po dyan. Kaya, yung kung mapapansin niyo po yung mga vlogger, kahit po mababash sila, ipinopost po nila yung kasi ang tumutunog sa tenga nila, pera, coins, pera. Kaya, syempre, sa Facebook po, mas pinapaingay pa nila yung ano nila. Kaya pag marami pong nanonood, marami nagko-comment, marami nakikisaw-saw, tuwang-tuwa po sila sa ganun kasi nga magkakapera po sila. So, but again, 3 seconds make or break. So, yung first 3 seconds po, importante yan. Kailangan mapahinto mo sila sa scroll. Yan. Dapat may impact. Pero yan, hindi po tayo gagawa po ng issue, kundi po ang gagawin po natin, ito po, meron tayong example dito, hindi ko ina-expect na, tapos syempre papapanood ko yan, akala ko scam lang. Grabe, worth it ba to? Mga ganyan po. So, next po, curiosity. Syempre po, pag nanonood, pag ano po tayo, kaya po natatapos natin kasi curious po tayo. So, next po, ano bang nangyayari? Dapat may beaten portion, may mystery, may dahilan para tapusin nila yung video. Kaya kung mapapansin nyo po sa video po, panoorin hanggang huli. May mga ganun po minsan. So example po, binili ko to kasi trending pero may napansin ako. So yan, check nila ano yung napansin nito. Next po, real life views. Ayan po. Hindi lang display, hindi lang minsan po pinapakita lang natin yung videos po na yung product, pinapakita lang natin. Pero, hindi po natin dinidemo yung product. Like, yan po, before and after. Tapos, may actual experience po dapat. So, yung pong nakaraang topic, meron pong day 1, day 2, day 3. Tapos, i-share niyo po kung ano po yung na-experience niyo. So, example po, ganito siya gamitin. Sobrang useful niya pag stress. Diba po? Yan. Or pag may PCOS. Ganyan po. So, next naman po, okay po. May question po ba sa 1 and 2? Any question po? Wala naman po. Malinaw po tayo? Okay po. Kung malinaw, next na po tayo. Ay, isingit ko lang din po, again, camera, yung audio, and yung lighting. Okay po? Next po, tone. Okay po, dito po, how you connect. Ito po yung kung paano ka makikipag-usap sa chat, sa comments, sa replies, or mismo sa video, kung paano ka nakikipag-usap. So again, may importante po na yung audio po natin malinaw sa paggawa ng video. Okay po? So, kagaya po narinig ko po kanina nabanggit po ni Doc, mas gusto po ba natin na bumili ka na. Yung mga pushy, medyo parang nakakabastos na minsan na hindi mo naman talaga gusto bumili, pero pinipilit ka. Yung mga ganun po. Dapat po, friendly po tayo at helpful, okay? So, because your tone should be respectful, friendly, and genuine, okay? Kasi, kahit po maganda yung profile po natin, kung bastos or rude ka or pushy, pawawalan pa rin po sila ng trust. So, remember this po. Ito po, your profile attracts attention, your post build interest, your tone you combine all three, you build
trust. Okay po, may question po ba sa tatlo? Sa tatlo po natin diniscuss? Malinaw po? Okay po. So, kung malinaw, let's go to our next page. Ngayon naman po, syempre po, tatanungin naman po natin, paano ba makumita sa Facebook? So, alam niyo po, siguro next topic, ano po natin yan. Pero hindi lang po sa Facebook. Pwede din tayo kumita sa TikTok, sa Shopee. Gamitin po natin na yung cellphone po natin na para po kumita or something po na para po maging kagamit po yung ating pong account. So, ayan. So, again, basic requirements to earn through content. First po, is dapat po naka-professional mode on. Naka-professional mode on, pwede nyo pong i-check, pero ituturo ko po yan sa next slide. So, you can easily turn on these settings. You can, on your account setting po. Next po, 18 years old and above. Lahat naman po siguro dito is legal age na. Next po is PH-based account. Kasi po, pero nadedetect naman po ng Facebook kasi yung, lalo na pag naka-turn on po yung location po natin. Next po is no violation. Ito po sa violation kasi, ayan, no violation, makikita po, meron pong link dyan. Siguro send ko na lang din dito. Meron pong link, dyan po natin i-check kung ano po yung mga violation po na meron po sa Facebook. Kasi pwede po kayong maban or ma-report po ng, ng Facebook. So next po is yung original content. Kasi po minsan nire-repost po galing po sa TikTok, may mga watermarks pa or minsan galing pa sa ibang content creator tapos ilalagay lang natin sa account natin. May mga ganun po. Minsan meron pang million po yung views tas hindi naman po sa kanyang account. Pero ganito po para po hindi po tayo makuhaan ng ng video. Ang gawin po natin, lagyan po natin ng pangalan sa parang maglabuan lang natin yung pangalan doon sa ating video. Pwede yun mag-add ng text, tapos lagay po natin yung pangalan natin para hindi po makuha ng iba. Okay? So, yan. May question po? Any question po regarding? Malinaw naman po tayo. Malinaw po. Okay po. So, now let's move on. Okay po. Next po is, ito pa po. Isa pa po sa pinaka-importanteng bagay po, dapat po, mayroon po tayong 5,000 followers sa Facebook. Pwede po natin i-check. Pero may tuturo po, kailangan lang po talaga mag-post kayo ng mag-post para ma-reach nyo po yung 5,000 followers and above. Ayan. So next po, 5 active post videos in the last 30 days po. So, i-check kasi yan ng TikTok video bago kayo ma-monetize. Or ng TikTok, ng Facebook bago kayo i-monetize. So, next po is meron kayong 6,000 total minutes viewed. Pero, kung gusto nyo lang naman po mag-run ng ads campaign kasi pwede po kayong mag-ads dyan kasi magbabayad na po tayo. So next po, consistent engagements. Ayun, nabanggit ko po kanina na engagement is the key sa TikTok, sa Facebook kasi nga po yung likes, comments, shares, or views po nagmamatter po sa Facebook. Meron na po yung agad pera. Ayan, pero ano po, parang dollars po, pero syempre po, depende po kung ilang videos po yung ginagawa natin. And earn from your content, yan, kailangan po may mga nag-send ng stars, pero pwede po natin i-convert. Okay po, siguro next topic na po yan. Ayan, performance-based yung views and engagement. So like ito po, how to turn on professional mode. Ayan po, go to your Facebook account. Below po, makikita niyo po itong 3 dots na po yan. And then, punta lang po kayo sa settings and then makikita niyo po yung turn off, or turn on po yan. Sa inyo po, pag hindi pa po naka-turn on, turn on po yan, turn on professional mode. So, ganun lang po. Okay, so next po tayo. May tanong po? May tanong po ba? Any question po? Okay, so kung wala po, wala po tayong tanong, okay? So, meron po ako ditong ni-ready ayan, checklist po, to-do list to get started. Okay, so, yan. But,
Yan, meron po tayo first po, ang task po natin ngayon is make a new Facebook or convert your current profile po. Pwede po kayong gumawa kung wala po talaga kayong account. Pwede nyo po yung gawin, tapos i-turn on lang po natin yung professional mode. Then, linisin po natin yung Facebook natin. Clean up your Facebook profile to make it look credible and trustworthy. Check po natin kung meron pong meron tayong mga posts or meron tayong mga sa details po use updated profile photo where people can easily recognize you as a personality. Then, next po, complete your profile. Kasi pag nag-ano po kayo ng professional mode, meron pa po kayo mga fill upan dyan. And then, sa details po, ipakita lang po natin yung mga importante information. Kasi po, yung mga, and then yung mga confidential information po, i-hide na po natin. So, parang iwan po, may testimony or story post na nakapin po sa account natin. Okay po? So, yes, we are living po in the digital age as of this generation po, or what we can call the social media generation, where everything po is online and the people based on what they see or what they feel and what they remember you on your profile. So, ang personal brand po is, again, your self-introduction. Kahit wala kang sabihin, your profile speaks for you. Kaya mga ka-Prosper, I want you to share a story po. Yan. Ito po, meron po akong i-share na story regarding po sa ating pong topic, regarding po sa mga posting, okay? So, meron pong agent po na may masyadong magaling at hindi po best on paper. Pero, he is everywhere online. Doon niya ina-explain ang buying process, market updates, common mistakes, yan po. Another agent naman po, referral naman siya. So, same lang naman po sila license, pero po, bakit po different yung result? Because the visible agent gets first call and the silent one gets left over or yung mga tira-tira na lang. So kadalasan po yung mga expert na o yung mga sanay na, wala na pong clients kasi binabash nila yung mga beginner. So pero maraming clients. Okay po? So kahit po anong industry, silence equals invisibility. Kung hindi po tayo pala post pero nung mga products natin, wala pong manonood. In short po, best known beats the best. Okay, kung kilala po tayo sa ganitong larangan, matatalo po natin yung mga sinasabing magagaling na. Okay po. So, maganda po yung product natin. Napakaganda po ng product natin. And ang kailangan na lang po natin ngayon, mag-ingay po tayo online para po mas marami pa po tayong matulungan. So, if you want to start po, do it now. Meron po tayong to-do list po dito. Sabay-sabay po natin gawin. And I encourage everyone po, if you think your account is in good condition na po, just use it to save time. And if you have relatives po or friend na gusto po nating i-block, do it po kasi minsan nadi-discourage tayo kasi ginajudge tayo. So, pwede natin silang i-block kasi account naman natin yan. And next week po, i-check po natin. Kasi meron po pala tayo, yan, share ko na din po pala, meron po tayong ginawang community sa Facebook where pwede po tayong mag-share ng kahit ano. So, halimbawa po meron na po tayong ginawang video, meron na po tayong video na nagawa, pwede po nating i-share dito. Send ko po sa chat. Ayan po. Kung ma-open nyo po, yan po ay Mouth Holistico Wellness Community. So, tayo po yung mga pioneer. So, dyan po natin, halimbawa, nag-post po kayo sa wall nyo, tapos i-share nyo po dyan. Ayan. And then, pwede nyo pong i-share dyan kasi po, ayan, na-open nyo po ba? Nabubuksan po yung link. Okay, nabubuksan po. So, pwede po kayo dyang mag-join, tapos po, i-share po yung ating pong mga gawang post na videos or kahit ano po na vlogs. Kasi po, ayan, remind ko lang po kayo, your first
post won't be perfect. Yes, pag nagsisimula po talaga mahirap yung first step. But that one post could be the start of everything. So pag nakapag-step na po tayo, tuloy-tuloy na po yan. Because when you choose to perform, you give yourself the chance to prosper. Okay po? So, again, sa Mount Holistica po Wellness Community, magtulungan po tayo dyan. Post it on your Facebook and share here in the community or sa ating pong community, yes. And pwede po din po natin dyan ilagay, Doc, yung recorded lesson natin, yung YouTube link, lagay din po natin dyan. Kaya kung gusto po natin balikan yung session, pwede din dyan. Maglalagay din tayo ng mga tips, mga paraan, and informative post or information about sa products or kung ano pong concern, kung nahihirapan po kayo sa mga posting, yan, pwede po dyan. So, kung wala na pong tanong, thank you so much po sa mga nagstay and nakinig. Okay po. Okay, question lang, 'di ba? Yung iba pa pwede din po magtanong, ano? Pwede naman kahit hindi naka-professional mode, tama po? Kahit hindi naka-professional mode yung sa iba, ano? So pwede din naman po. Doon lang sa gusto din, at least additional income yung pag kumikita yung testimony ninyo or may pinost kayo, kahit hindi naman video no? Minsan madami lang likes. Tama ba? Kung gusto niyo lang ng additional earnings yun. Ayan. Sa sa Facebook po, kailangan naka-turn on po yung professional mode para po may pumasok. Kasi naglalagay po ng mga information doon. So, para may napasok po meron talaga. Pero since hindi po tayo, nagsisimula pa lang, pakunti-kunti pa lang po yan. So, dapat po madami yung post. Sige, tuturo ko po yung next week. Pwede po tayong mag-earn sa Facebook, pero through affiliate. Shopee affiliate po. Okay, pwede natin sampulan nyo sa Mount Holistico, next week. Tapos next week din po, another topic is yung paano sila mag-create ng post. Na kahit yung post nila, kahit isang create lang ng post, ay kikita na po kayo doon. Tama ba? Ayan, so napakahalaga ng topic natin next week. So sana wag po kayo mawawala kasi kasunod po siya. Kasi paano ako magagawa ng post? So yun na yung tanong natin. Ituturo po natin dito. And then kasama na rin yung affiliations na nag-affiliate lang kayo dun sa ating mga products. Like for example, sa TikTok or sa Shopee, kumikita. Ayan, nagkakaroon ng additional income. So sa iba po, any question? Either health or regarding sa ating wealth education ngayong gabi po. Meron po ba? Wala naman po. Okay po, wala. So ang challenge natin for next week po, pakita ko lang, percent ko lang po, So sana magawa po natin, kasi kapag hindi natin na-apply, so yun, hindi natin napapractice yung ating natutunan po, hindi tayo magpa-prosper kasi we do not perform Okay, so dito po sa wealth education, ang challenge po natin for this week, mag-create lang kayo ng any 3 education contents for this week. Kahit hindi video, but if you can try kung video or kahit content lang siya, parang testimony style. So one about common health problem, one about prevention, and one soft product integration. So try natin po. Kasi tayo naman po ay nakakapag-post sa Facebook, tama po? And then we will help each other kung anong kailangan nating improve doon sa post next week. Kapag nag-discuss na si Ma'am Marjorie, ano yung content talaga natin, structure. So pag diniscuss niya yung next week, at least you have example na. Okay? So one about common health problem, one about prevention, and one soft product integration. Okay? So sinendin po niya yung link noong ating community, Facebook community. Magjo-join lang po kayo doon. Okay?
So siguro mag-invite tayo na mag-invite doon. Sikasuhin ni Ma'am Marjorie na ayusin na one of the admins kami ni Cyril para ma-invite natin lahat ng dealers. So doon tayo magko-communicate, magtuturuan kung okay ba yung mga posting natin, ano yung mga tips natin para mas mapalago po ang bawat isa. Okay. Is there any other question po? Gusto niyo po bang screenshot yung yung mga script na pwede niyo pong gamitin sa paggawa ng videos? Ano na po ba kayo, na-screenshot niyo po ba kanina? So kung they are not into videos pa kasi, so dapat maturuan natin kasi sila ng structure and paano yung pinakamabilis na pag-edit, for example. So by next week yun. So kahit parang testimony style yung gawin nila ngayon. Ayan. Tapos you can go back, Miss Marjorie, doon sa sinasabi mong sample para ma-screenshot nila. Para they know kung ano yung pwede nilang pagsimulan. Okay. Stop sharing mo na. Okay. Nakuha niyo po ba yung kanina, yung step by step? Ayan, yon. So, paki-screenshot po para at least alam niyo kung paano kayo magsisimula. Okay po. So for those po na okay naman yung Facebook page, sa tingin nyo naman na no need to create another one, you can use your own Facebook page, Facebook account po para to start magkaroon tayo ng content, ano po. Kasi ginagawa natin, tinuturuan natin kasi sabi nga kanina, we are living now in the digital world, So kailangan may presence po tayo. Hindi natin ma-share yung ating product kung hindi rin natin gagawing aware yung mga tao po, Okay. Sige po. May questions po ba regarding health? Any questions? Wala na po, Okay, so hopefully magawa po natin to next week. Then atin po uli kayo para sa part 2, yung tanong na paano na kami gagawa ng post. Ayan. Okay, wala na daw silang mga question. Okay, Sai? Yan, thank you so much po, Doc Micah and Ma'am Marjorie, for very insightful and valuable discussions. So once again, thank you everyone for joining us tonight. We hope that the knowledge you gained today will help you not only in health awareness, but also in understanding how education content builds trust and strengthens selling in a more meaningful way. We look forward to seeing you again in our next session. So to formally end our session, may I call on Pastor Ray to lead us in the closing prayer. Hello po, Pastor Ray. Maybe his mic is not available. We can call another one. Sir Earl, pwede po kayong mag-closing prayer? Okay po, salamat po, Ma'am Sairi. Sige po, let's close in prayer. Thank you, Lord, for natapos po naming session. Salamat po sa mga nag-present, kay Doc Micah, sa aming guest po. Thank you, God, for giving us wisdom, knowledge, understanding, lalo na po sa health, Panginoon namin, even po sa pag-alaga ng mga tao, to serve first, to give our lives, Panginoon, para sa buhay at health, good health po ng mga
constituents o mga neighbors and families po namin. Kayo po dakilang Diyos ang maitaas sa gabing ito, and thank you God for each and everyone present po sa aming seminar, Panginoon. Kayo po dakilang Diyos ang patuloy magpala sa mga ministries po ng Mount Holistico sa pangunguna po nila Doc Micah and Sir Marco and the staff po ng Mount Holistico. Kayo patuloy ang umagapay, kayo patuloy ang magpala, Panginoon, sa lahat ng mga endeavors po nila. Kayo po, Panginoon, ang may taas sa gabing ito. Ingatan niyo kami patuloy sa buong magdamag. In Jesus Christ, and we pray. Amen. Before we totally maghiwa-hiwalay po, naalala natin merong early bird. Ayan, si Ma'am Rebecca Batitis. So, you have one free bottle of Moringa po, Congratulations. So, sana sa susunod maaga po tayo lahat. Pag lahat maaga, paano na yan? Lahat meron. Well, thank you so much, and I'm so impressed, Ma'am Marjorie. So, sana masundan natin yung lesson, po, and tuloy-tuloy pong maka-attend po ang bawat isa. Thank you. Have a blessed night po. Ingat po ang bawat isa. Maraming salamat po. God Thank bless. you po. God bless po. 2026, prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last, health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness